Minsan, kahit anong pilit nating manatiling ligtas, may darating pa rin na hindi inaasahang bagay at makakapanakit sa atin. Ito ay isang malupit na katotohanang nabubuhay tayo sa isang mundong puno ng hindi mahuhula ang mga panganib na maaaring tumama ng walang babala. Ngayon, tatalakayin po natin ang kalunos-lunos na kwento ng isang bagong kasal sa probinsya ng Shandong sa China. Bago po tayo magpatuloy, shoutout po kina IMS Family TV 2718 na nanonood from Dubai, kay Roslyn Celines 8352 na nanonood from Jinsan at kay user WS80MG5 na nanonood from Riyadh, Saudi Arabia. At sa lahat po ng mga nanonood, subscribers at hindi subscribers, salamat po sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng kwento, halos gabi na nang pinalibutan ng mga aso at mga pulis ang isang bahay sa Fei County, Shandong. Tinawagan sila ng isang napapagabag na matanda. Hinahanap ang kanyang anak na lalaki at ang kanyang manugang na babae na nawala kanina sa araw na yon. Pinangunahan ng mga aso ang mga pulis patungo sa isang maliit na kuweba hindi kalayuan sa nasabing bahay. Habang papalapit sila sa kuweba, nakakita ang mga aso ng bakas na mga dugo. Sinundan ng mga otoridad ang mga bakas na to papunta sa pasukan ng kuweba. Sinilip nila sa loob para tingnan kung mayroon bang taong nasugatan. Gayunpaman, isang hindi pangkaraniwang tanawin ang kanilang naabutan. May napakaraming tangkay ng mga mais ang inilagay sa ibabaw para maitago ang isang bagay. Matapos hawiin ang mga tangkay na to, natagpuan ng mga pulis ang mga katawan ng isang lalaki at isang babae. Nawasak ang pamilya dahil sa natuklasang ito. Agad na inalis ng mga otoridad ang mga katawan sa loob ng kuweba at nalaman batay sa forensic identification na si Li Hong, ang asawang babae ay iniligpit sa pamamagitan ng suffocation at sa kabila ng pagiging 3 buwang buntis nito, may mga indikasyon ng panghahalay si biktima. Habang ang asawang lalaki naman na si Sun Gang ay nagtamo ng 4 na malalalim na mga saksak sa kanyang dibdib, ulo at sa kanyang tiyan. Natukoy na suffocation din ang dahilan ng pagkalagot ng hininga nito. I-rewind po natin kaunti para maunawaan kung bakit humantong ang pangyayari sa paghahanap at kakilakilapot na pagkakatuklas sa mga katawan. Umaga ng May 15, 2013, nagluluto ang matandang ginang na si Liu Danyang sa kanyang kusina. Kamakailan lang na ikasal ang kanyang anak na si Sun Gang sa manugang niyang si Li Hong. Noong araw na yon, inimbitahan ng ginang ang mag-asawa para sa masarap na lutong bahay. Tumawag siya sa bahay ng mga to para ipaalam na handa na ang mga pagkain. Nang walang sagot sa kanyang tawag, hindi niya na lang muna to pinansin at naghintay pa ng ilang sandali sa kamuling tumawag, pero wala pa ring sumasagot. Nagsimulang hindi mapalagay ang ginang. Nang malapit ng mag-alas 11 ng umaga, muli siyang tumawag. Sa pagkakataong to, medyo nakaramdam na siya ng inis nang muling walang sumasagot sa kanyang tawag. Sa kanya naisip na kung hindi nakapatay ang mga cellphone, maaaring walang signal kaya't hindi nasasagot ang kanyang mga tawag. Nag-aalalang agad na pumunta ang ginang sa bahay ng bagong kasal na mag-asawa para tingnan kung ano ang nangyayari. Ilang metro pa lang ang layo mula sa tahanan, napansin ni Liu Danyang na medyo nakabukas ang pinto. Nang makarating sa pintuan, pumasok siya sa loob at tinawag ang mga pangalan ng mag-asawa pero walang sumasagot. Pinuntahan niya ang kwarto, iniisip na baka natutulog pa ang mga to. Nakapagtatakang walang laman ng silid, wala ring palatanda ang may nangyari dito. Malinis to at maayos. Sa sandaling yon, nagsimulang makaramdam ng kakaiba ang ginang. Bukod dito, mula nang dumating siya, hindi tumahol ang tuta ng mag-asawa. Karaniwan namang masayang bumabati ang aso sa kanya, pero ngayon wala to kahit saan. Pumunta siya sa looban ng bahay para hanapin ang tuta, at doon natagpuan niyang durog at duguan ang katawan ng kawawang tuta. Alam niyang may hindi talaga tama. Nung una, sinubukan ng ginang na kumbinsihin ang kanyang sarili na malamang na nag-aaway lang ang mag-asawa. Umalis ang kanyang manugang at umuwi sa pamilya nito na pinuntahan naman ng kanyang anak para suyuin. Sinusubukan niyang isipin na maayos lang ang lahat, pero talagang hindi niya maipaliwanag ang kabang nararamdaman. Hindi talaga siya mapakali. Mabilis siyang nagpasyang tumawag na ng mga pulis at iniulat na nawawala ang mag-asawa. Dumating ang mga pulis, makalipas ang 10 minuto para mag-imbestiga.
Hindi nagtagal at napagtanto ng mga otoridad na isa tong seryosong sitwasyon. Nakakita sila ng mga mansa ng dugo sa ilalim ng mga kutsyon, unan at sa sahig. Sira din ang isa sa mga grills ng bintana. Gumawa ng sapat na espasyo para magkasyang makapasok ang isang tao. Nakapatay din ang kamakailang naka-install ng mga CCTV camera. Pinutol ang lahat ng mga wire nito. Kung isa sa alang-alang ang mga natirang pagkain sa hapagkainan, malinaw na kung sino man ang gumawa nito, matagal silang naandon bago umalis ng bahay. Sino nga ba sina Sungang at Lihong? Sila ay mga ordinaryong tao lang na parehong mahilig sa pagkain. Isang chef si Sungang at nagmamay-ari naman ng isang food stall si Lihong. Maganda at maayos ang pagkakadisenyo ng wedding dinner ng mag-asawa. Ginanap ang kanilang kasal sa Lianyifei County sa probinsya ng Shandong. May masayang ngiti magkasamang sumayaw ang dalawa at kitang-kita ang pagmamahalan sa isa't isa. Sa kabila ng kanilang kakulangan sa yaman, bumuo sina Sungang at Lihong ng isang magandang buhay ng magkasama. Ang kanilang maliit na tahanan ay nakatayo sa isang lunti ang kapaligirang malapit sa isang magandang palayan. Kahit medyo malayo ang bahay, buo ang kanilang kasiyahan sa buhay sa magandang kapaligiran na to. Dahil sa medyo liblib ang tahanan at napakatahimik tuwing sumasapit ang takip silim, nagpa siyang magtayo ng mas mataas na bakod ang mag-asawa para sa kanilang karagdagang seguridad. Nang mangyari ang nakagigimbal na trahedyang ito, nagalit ang mga taga-nayon. Nagtipon sila sa harap ng bahay ng mag-asawa, umiiyak para sa mga nawalang buhay, lalo pat alam ng lahat na buntis si Lihong nang mangyari ang insidente. Hinimok nila ang mga pulis na lutasin ang kaso at bigyan ng hustisya ang kawawang mag-asawa na nagsisimula pa lang sa kanilang buhay na magkasama. Naglaan naman ng malaking oras at pagsisikap ang mga pulis sa paglutas ng kasong ito sa mga sumunod na araw. Habang isinasagawa ng mga otoridad ang paunang paghahanap sa kalapit na ilog, 3 plastic bags ang nakuha nila mula sa tubig. Naglalaman ng mga to ng mga walang laman na bote ng mga inumin at iba pang mga basura. Gayunpaman, kabilang sa mga basura, nakita nila ang lisensya ng kasal ng mag-asawa. May pares din ng panlalaking pantalon. Sa pagtatangkang makakuha ng higit pang mga impormasyon, tiningnan ng mga pulis ang mga bulsa ng pares ng nasabing maong. Nakatuon sila sa isang bulsa dahil naglalaman ito ng subsistence allowance card na binibigay para sa mga taong nangangailangan ng welfare payments mula sa gobyerno para makatulong sa kanilang makabili ng mga pangunahing pangangailangan sa pamumuhay. Ang ID card ay pag-aari ng isang lalaking nakatira ilang kilometro ang layo. Ito na kaya ang salaring hinahanap nila? Walang oras na dapat sayangin. Agad na pumunta ang mga pulis sa bahay ng nasabing tao para sa karagdagang impormasyon. Ang pangalan ng taong ito ay ang 70 years old si Fu Daguang. Mahirap lang ito at nakatira sa isang maliit na bahay. Hinalughog ng mga pulis ang kanyang tahanan, pero kakaunti ang natagpuan o walang ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa kaso. Higit pa rito, kapansin-pansin ring mahina na si Fu Daguang at nakaratay na rin, kaya't imposible para sa kanya na gumawa ng ganoong karumaldumal na krimen. Kaya nalipat ang atensyon ng mga pulis sa anak nitong si Fugang. Ano naman kaya ang koneksyon sa pagitan ni Fugang at ng card ng kanyang ama? Dahil sa hindi magandang kondisyon ng pamumuhay, kinailangan ni Fu Daguang na gumamit ng mababang security card para makatanggap ng 55 yuan subsidy bawat buwan. Ginagamit pala ni Fugang ang card ng kanyang ama para sa kanyang mga personal na mga gastusin, gaya ng sa mga internet cafe. Dahil dito, tumutok ang mga pulis kay Fugang bilang potensyal na suspitsado. Samantala, nag-iimbestiga naman ang isa pang pangkat ng pulisya sa pamamagitan ng pagtingin sa mga CCTV footage ng mga ATM machine dahil napagtanto nilang ninakaw ang mga ATM card ng biktimang mag-asawa. Sa gabi ng insidente, humigit kumulang 11,000 yuan ang na-withdraw gamit ang nasabing mga card. Nakita ang nakakatakot at nakakainis na footage ng isang binatang kumukuha ng pera sa ATM machine habang humahagik-hik at nakangiti. Kahit na hindi ito si Fugang, nalaman ding may iba pang mga kasangkot. Agad na nagsagawa ng pagpupulong ang 2 pangkat ng pulisya para ipunin ang lahat ng mga impormasyong nakuha nila sa ngayon.
Hindi nagtagal, nakilala nila ang lalaki sa footage ng ATM machine bilang si Chang Sui-sun. Gayunpaman, napagtanto nilang sina Zhang Sui-sun at Fu Gang ay nag-book ng ticket sa bus papuntang Western China Province. Humigit kumulang 1,600 kilometers ang layo mula sa Shandong. Kailangan kumilos ng mabilis ang mga pulis para mahuli ang mga suspitsado. Ang direktor ng Pampublikong Security Bureau at ang political commissar ng Criminal Investigation Detachment ay kabilang sa halos 30 miyembro ng arresting squad. Lahat sila ay tumungo sa bus station na may malaking determinasyon at hindi nagtagal ay huminto sa Shente County. Para maiwasang maalerto ang publiko at ang mga suspitsado, sumakay sa bus ang ilan sa mga investigador na nakabalat kayong sibilyan. Sa kabila ng pagsisikap ng mga pulis na makihalo-pilot, tila naramdaman ng mga suspitsado na may mali sa simula pa lang. Tahimik ang lahat hanggang sa may nagtangkang umakyat palabas ng bintana ng bus. Nagkaroon ng kaguluhan at napagtanto ng mga pulis na 3 tao ang nagtatangkang tumakas at hindi lang 2. Mabilis na kumilos ang mga otoridad para hulihin ang 3 suspitsado. Biglang tumayo ang isang lalaking may dalang kutsilyo at sinubukang salakayin ng mga pulis. Mabuti na lang at nasukol siya ng mga to sa pamamagitan ng paghampas ng batuta sa kanyang braso, kaya't nabitawan nito ang dalang kutsilyo. Nakulong din ang lalaking ito kasama ang 3 pang mga suspitsado, kabilang din pala siya sa kanilang grupo. Ang lahat ng mga suspitsado ay sina Fu Gang, Zhang Sui-sun, Wang Ziying at Zhao Feng, mga nasa pagitan ng 17 at 26 years old. Agad na naglunsad ang pulisya ng mahigpit na interogasyon. Sa kalaunan ay nalaman ang kanilang motibo sa insidente. Marahil ay nagtataka kayo kung ano ang nagtulak sa mga taong ito na gumawa ng gayong kakilakilabot na aksyon. Ayon kay Zhang Sui-sun, una niyang ninakawan ang bahay ni Sun Gang at Lei Hong bago ang malagim na insidente. Sa pagnanakaw na yon, nakita niya ang larawan ng kasal ng mag-asawa at nabighani sa kagandahan ni Lei Hong. Pero sa oras na yon, wala siyang magawa dahil nag-iisa lang siya. Kaya umalis na lang siya sa bahay ng mga to, dala ang mga ninakaw niyang mga bagay. Nang maglaon sa kasal ng nakatatandang kapatid ni Zhao Feng, nakilala ni Zhang ang 3 pang mga suspitsado at agad na nagkapalagayan. Sinabi ni Zhang sa kanila ang tungkol sa bahay na may nakatirang magandang babae. Iminumungkahing nakawan nila to at tikman ang nasabing babae. Sang-ayon sa karumaldumal na ideya, dumating ang 4 sa Fei County hapon ng March 14, 2013. Sumakay sila ng tricycle at huminto sa di kalayuan sa bahay ng mag-asawa para mag-obserba at magplano. Bandang 6 p.m, nang madilim at tahimik na ang lugar, nagpasya na silang umatake. Nakita nilang umalis sina Lei Hong at Sun Gang, kaya sinamantala nila ang pagkakataong makapasok at magnakaw ng mga mahalagang gamit kasama ang ilang mga kutsilyo. Sinira din nila ang mga CCTV camera. Makalipas ang 1 oras, may narinig silang sasakyang papalapit sa bahay. Nagtago sila sa loob malapit sa pinto para tambangan ng mga may-ari. Si Lei Hong ang unang pumasok at agad na inatake. Ang kanyang sigaw ang nagpa-alerto kay Sun Gang na tumakbo para tulungan ang kanyang asawa, pero agad siyang binugbog at pinusasan ng grupo. Nakiusap siya sa mga tong huwag saktan ang kanyang buntis na asawa. Hindi nakikinig ang grupo dahil nakapagdesisyon na sila kung ano talaga ang kanilang gagawin. Sinubukan ni Lei Hong na tumakas sa kanila, pero ano ang magagawa ng isang kawawang buntis laban sa 4 na kalalakihan? Ayon sa ilang mga ulat, pinilit ng grupo si Sun Gang na panoorin sila habang nilalapastangan ng mga to ang kanyang buntis na asawa. Kahit anong pilit niyang kumawala, wala pa rin siyang magawa. Umiyak na lang siya kasabay ng kanyang asawa at nagmamakaawa sa mga kalalakihang ito na tumigil na. Hindi na niya nakayanan ang nararamdamang sobrang galit at sakit sa kanyang kalooban na kalaunay na himatay na si Sun Gang. Gayunpaman, hindi nito napigilan ng grupo. Patuloy nilang salit-salitang hinalay ang buntis na si Lei Hong ng sunod-sunod sa loob ng 8 oras. Hindi pa nasiyahan ang mga kriminal na to sa pagiging marahas lang sa mag-asawa. Pinagluto pa nila si Sun Gang ng pagkain para sa kanila. Napuno ang mesa ng lahat ng mga uri ng magarbong pagkain at mga alak.
na siyang lalong nagpalala sa nakakasukat at nakakakilabot na aksyon ng walang awang grupo. Naririnig ni Sungang ang mga hiyaw at pagmamakaawa ng kanyang hinahalay na asawa habang naghahanda ng pagkain para sa mga umatake. Nasisihan pa ang mga to habang kumakain. Nagbubungis-ngisan na animoy nagmamalaki pa sa kanilang ginawa. Ipinapakita kung gaano kabaluktot ang kanilang kasamaan. Masaya silang nakikita ang sakit at pagdurusa ng mga inosenteng tao. Kumilos na parang mga walang awang demonyong wala nang pakiramdam ng pagiging tao. Matapos nilang gawin ang karumalduman nilang mga aksyon, ninakawan nila ang mag-asawa. Pinunit nila ang mga larawan. Sinira ang mahahalagang alaala at ikinalat ang mga piraso kung saan-saan. Tinapos pa nila ang buhay ng alagang aso ng mag-asawa nang wala man lang awa. Sinasabing pinahirapan ni Fugang ang buntis sa pamamagitan ng pagtusok sa balat nito ng mga toothpick at pagsunog sa kanya ng sigarilyo. Ayon sa kwento, bandang 3:00 ng madaling araw, matapos nilang salitang halayin ang buntis na si Lehong, ipinasok nila to sa silid kung saan nakakulong ang kanyang asawa. Nataranta si Lehong nang makitang duguan si Sungang dahil sa tama ng mga saksak sa kanyang katawan, pero buhay pa naman to, kaya't niyakap niya si Sungang. Nag-iyakan ng mag-asawa. Paulit-ulit na inaalyo ni Sungang si Lehong na nawasak ng husto dahil sa kasuklam-suklam na ginawa sa kanya ng walang awang grupo. Lingid sa kanilang kaalaman, may plano na sa kanila ang grupong ito. Tatapusin ng mga to ang buhay ng mag-asawa. Dinala nila si Sungang sa isa pang silid. Umiiyak naman si Lehong, iniisip kung ano ang mangyayari. Itinali ng grupo si Sungang, tinakpan ng plastic bag ang ulo at sinakal hanggang sa malagutan ng hininga. Nang malaman ni Lehong ang tungkol sa naging kapalaran ng kanyang asawa, umiyak siya at tuluyang nanlambot. Pagkatapos, kinaladkad ng mga lalaking ito ang kawawang buntis na wala ng lakas para lumaban sa parehong silid kung saan nila dinala si Sungang. Binalot din nila ng plastic bag ang ulo ni Lehong sa kasinakal na siya ring ikinalagot ng hininga nito. Inilagay ng grupo ang katawan ng mag-asawa sa loob ng maliit na kuweba sa hindi kalayuan at tinakpan ng mga tangkay ng mais. Pagkatapos nun, ilang oras na nagtrabaho ang grupo sa paglilinis ng bahay. Pinalitan ng kumot at itinapon ang mga gamit na ginamit nila sa ilog. Sumakay sila ng magkakahiwalay na sasakyan at tumakas sa lugar bago magbukang liwayway. Isinara ni Zhang Suizon ang kanyang kwento sa pamamagitan ng 4 na salita, masyado kasi siyang maganda. Sa paglilitis noong 2016, sinampahan sina Zhang Suizon, Wang Jiying, Fugang at Zhao Feng ng pagnanakaw, panghahalay at intensyonal na pagtapos ng tao. Ang unang 3 lalaking mga nasa edad na 20s ay nakatanggap ng parusang bitay. Si Zhao Feng naman na isang minor de edad ay unang hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong, na kalaunan ni nabawasan at ginawang 22 years na lang na pagkakabilanggo noong 2019 dahil sa mabuting pag-uugali. June 22, 2016, isinakatuparan ng parusang bitay para sa 3 mga salarin. Hindi nagtagal pagkatapos ng kaso, in-upgrade ng estado ang mga parusa para sa mga minor de edad na nagkasala. Noong December 26, 2020, inaprubahan ng 13th National People's Congress Standing Committee ang mga pagbabago sa batas kriminal ng People's Republic of China. Ayon sa bagong batas, kung ang isang bata na nasa edad 12 hanggang 14 anyos o mas matanda na nakagawa ng krimen na kinasasangkutan ng intensyonal na pagtapos ng tao o pinsala, pagtapos ng tao o nagdulot ng malubhang pinsala sa pamamagitan ng malupit na paraan na nagre-resulta sa malubhang kapansanan at ang mga pangyayari ay karumal-dumal, kasama ang pag-aproba ng prosekusyon mula sa Korte Suprema ng Bayan, mananagot ang bata sa krimeng kanyang ginawa. Ang kasong ito ay lubos na ikinagalit ng buong bansa. Walang ginawang masama sina Lehong at Sungang at namumuhay lang sila bilang bagong mag-asawa na umaasang may anak na makakasama sa kanilang pamilya. Walang awa at brutal na kinuha ang kanilang mga buhay ng mga halimaw na yon. Ang aming panalangin ay para sa pamilya at mga mahal sa buhay na nagdadalamhati sa kakilakilabot na pagkawala ng mag-asawa. Naway magpahinga sa kapayapaan ang mga kaluluwa ni Lehong at Sungang at naway ang mga nagmahal sa kanila ay makatagpo ng lakas para gumaling sa lahat ng mga sukat. Ito lang po para sa araw na to. Salamat po sa panonood.
Napakadelikado na po ng panahon, mag-ingat po tayong lahat.